Wait. Una sa lahat, Happy New Year sa inyong nanonood ng video na to and sa lahat ng nakasuporta sa channel natin. Pero ang tanong, is 2026 the year na makakapag-cruise ka na or makaka-cruise ulit? Pwede dahil good news, Costa Serena has just added another route. So, mas marami na tayong options sa ruta and dates para ma-experience na makapag-cruise mula dito sa Manila straight to Japan and Taiwan. No visa needed pa rin and no need to book international flights. And yan ang i-discuss natin in this updated video guide. So, dyan ka lang! Hey there, Tipiter! I'm Yosh, and a few months ago, we were able to go on a cruise aboard Costa Serena from Manila to Okinawa, Japan. Bihira lang ang opportunities to sail directly from the Philippines, so we were really excited na we got to experience it. Kung na-miss mo yan, don't worry kasi thankfully, Costa Serena will be back to Philippine shores and this time, mas pinaganda pa siya and in-improve kasi kakatapos lang nitong mag-undergo ng major refurbishment. So yung mga makikita nyong footage in this video, baka hindi na ganito yung itsura niya ngayon. Ibang-iba na daw, lalo na yung mga common areas nito. Previously, nag-publish tayo ng Costa Serena Cruise Guide. And sa videos na yan, we showed you around the ship and shared kung magkano ang magagastos. Dinetalya din natin yung itinerary na sinundan namin nung cruise namin. Pwede nyo mapanood yan, i-search nyo lang sa channel natin na to. So, ito yung thumbnails. Pero if hindi nyo pa napapanood, paspasan lang din natin. Parang quick intro lang, kumbaga. Costa Serena is one of the ships ng Costa Cruises, which is an Italian cruise company. Costa proudly flies the Italian flag and all of its ships are registered in Italy. Meron itong 14 decks and can accommodate up to 3,700 guests and 1,100 crew members. Sa fleet ng Costa, kung size yung usapan, nasa gitna ito. Kung ikukumpara naman natin sa ibang cruise ships na nandito ngayon sa Asian waters, gitna pa rin. It's bigger than Star Navigator or Star Voyager ng Star Cruises, but much smaller than Royal Caribbean's Spectrum of the Seas or Anthem of the Seas. And smaller din ito than Genting Dream ng Dream Cruises. So, diretso na tayo. Ano ba ang schedule and kailan ang sailing dates? Ngayong 2026, ang Costa Serena ay mayroong 4 sailings mula dito sa Manila. So, yung Route 1 is from February 25 to March 3, 2026. Malapit na yan. 7 days and 6 nights ito. And yung ruta is from Manila, magsisail to Miyakojima sa Japan, tapos Keelung sa Taiwan, tapos Kaohsiung sa Taiwan ulit, and then babalik na ng Manila. So, yan lang muna. Mamaya natin didiscuss yung mga presyuhan. Punta naman tayo sa Route 2. So, Taiwan and Japan din ito, pero iba yung stops. March 3 to 9, 7 days and 6 nights ulit. Ito naman, from Manila, magsisail to Ishigaki, Japan. Itong Ishigaki, part pa rin ito ng Okinawa Prefecture. Tapos from there, papunta naman na ito ng Keelung kung saan magsistay ito overnight. So, mas marami kayong time para mag-explore ng Keelung na area na pwede nyong gamitin as jump-off point papuntang Taipei kasi malapit lang siya sa Taipei. And yung mga Yelyu, Jufen, Shifen, pwede from Keelung yan. And then, pabalik na ng Manila. According sa insider natin, paubos na yung Route 1 and Route 2. So, kung interested kayo, medyo bilisan nyo na kasi magsusold out na daw talaga. Magka-presyo din naman yan, yung Route 1 and Route 2. Mamaya natin i-discuss yung rates. Punta na muna tayo dito sa Route 3. Ito yung pinakamahal and siya rin ang pinakamatagal kasi 11 days and 10 nights ito. Yung Route 3 is from March 9 to 19. Tapos, yung ruta niyan is from Manila, magsisail to Keelung. Again, yan yung pwede nyong gamitin na gateway papunta sa Taipei, sa Taiwan. From there, magsisail na to Fukuoka, Japan. And mag-overnight dyan yung barko, so mas marami kayong time mag-explore. Tapos from Fukuoka, magsisail ito to Jeju Island, South Korea. And then after that, babalik na ng Manila. So yun, so ito pangmalakasan kasi 11 days talaga. Pero ito na, ito yung bagong dagdag, Route 4.
March 19 to 26 naman, ito, 8 days and 7 nights. So, mas mahaba ng konti kaysa sa Route 1 and 2, pero mas maiksi kaysa sa Route 3. And yung ruta naman nito is from Manila, magsisil to Naha sa Okinawa, Japan, tapos to Kaohsiung, Taiwan, tapos pabalik na ng Manila. Ito yung pinaka-relax na itinerary dyan sa apat kasi dalawa lang yung ports of call, pero 8 days and 7 nights siya. So, yun, di ba? So, yan yung apat na choices ninyo. Pero ang tanong, magkano ba? So, ito yung listahan ng cruise fares. Yan yung matrix. Makikita nyo, yung lowest cruise fare for routes 1, 2, and 4 ay 680 USD. And sa route 3 naman, dahil nga mas mahaba siya, mas mahal din yung fare niya, 993 USD. Pero magfo-focus tayo sa route 4. Sa video na to, since siya yung bago, and na-discuss na natin yung route 1 and 2 sa previous video natin, pati route 3. And so, ngayon, route 4 muna yung himayin natin, kumbaga. Di ba, kanina, pinakita ko yung poster, nakalagay 680 yung rate dun sa route 4. So, yan yung early bird promo. Thing is, tapos na yan. Wala na yung early bird discount na yan. Pero, may promo pa rin naman. Kasi, when you zoom in dito sa poster, kung mapapansin nyo, may promo na yung first 2 guests, full fare. Pero yung third guest, 50% off na. Tapos yung fourth guest, libre na. Kasi 'di ba, most na room or cabin sa Costa Sirena can accommodate up to 4 guests. So, ulitin lang natin, yung first 2 guests ay yung full fare, yung third guest, kung meron kayong isasama, 50% na lang yon yung babayaran ng fare ha, and yung fourth guest is libre na. So, perfect ito for barkadas and family na willing na mag-share ng isang room lang. For me, medyo masikip kung 4 kayo sa inside or interior na room. Pero yung ibang rooms, feeling ko kaya naman, manageable naman siya. Kami, pag nagko-cruise kami, minsan 4 din talaga kami sa room kasi pag nagtitipid kami ganyan. Yon. Pero ang pinakamura talaga yung interior na cabin. Anyway, so yung cost ng buong cabin, kunyari, itong interior na room, tapos quad sharing or 4 kayo sa room, is 2,470 USD kasi 988 yung first guest, plus 988 yung second guest, plus 494 yung third guest, plus 0, divided by 4 guests, that's only 617.50 USD per person. Or pag kinonvert, 36,123 pesos per person. Yan, based yan sa exchange rate as of this recording. Again, that's for interior room quad sharing. Mas mababa pa siya kaysa dun sa route 1 and 2 kahit na mas mahaba yung sailing dates nito talaga. Isa pang tanong, room lang ba yan? Paano yung food? Paano yung shows? 'Di ba? Ano ba yung kasama dyan sa fare na yan? So, discuss na natin ngayon. Ano ang inclusions? When you book a cruise, kasama na sa binabayaran mo ang accommodations sa barko, pati lahat ng meals mo on board. Breakfast, lunch, dinner, and sa buong sailing niya na, so 8 days and 7 nights. Pati access to most amenities ng barko, like swimming pools, daily activities, nightly shows sa theater nila, and mga parties. And the best part, nakarating ka pa ng Taiwan and Japan. And yes, pwede kang bumaba and mag-explore. Pwede mo namang i-DIY yung mga stops na yan. Bawat booking din comes with 30 kilos na baggage allowance per pax and travel insurance na free up to 75 years old. On board, may 3 restos na walang extra charge. 'Di ba? Sabi ko kanina, parang all-day dining, free yan. Yun ay kung dun ka sa yung inclusive restaurants kakain. So kasama dyan yung Prometeo, yan yung international buffet, may meat, seafood, western, Asian, may Filipino dishes din sometimes. Pwede rin kayong kumain sa Vesta and Ceres na full-service resto naman, fine dining yung style niyan. And yes, wala rin itong extra charge pero may schedule na sinusunod. Itong Vesta, may meal times na exclusive sa suite guests pero may mga times din naman na open ito to everyone. Tapos yung Ceres, minsan nagbo-buffet din, minsan table service din. And yes, every now and then, may mga Pinoy options din sa mga full-service restos na yan. At least sa experience namin na noong October. And ang maganda pa dyan, technically, unlimited yung mga yan.
Kahit sa proper sit-down style na restos like Ceres and Vesta, although normally i-ask ka nila ng one appetizer, one main course, one dessert, pwede ka namang umorder ng additional kung gutom ka pa or gusto mong itry din yung iba. So for example, sa main course, hindi ka makapili between pasta and steak kasi gusto mo pareho, pwede mong orderin pareho. Okay lang yon, pero to avoid wastage, yung recommended is isa-isa lang. Parang ubusin mo muna yung isa tapos saka ka umorder ng isa para hindi masayang kasi minsan hindi nakakain. And yun nga, pwede kang bumaba sa mga stops or ito yung tinatawag na ports of call sa Japan, Taiwan, or Jeju Island kung Route 3. Pwede mong i-DIY, pero if mag-a-avail ka ng land tour or yung tinatawag nila na shore excursions, hindi kasama yon sa cruise fare. Additional yon. Di-discuss din natin yan mamaya. Pero 'di ba, yung 36,123, sulit na yan. Kasi yung presyo na yan, good for 8 days and 7 nights na yan, kasama na yung meals. And considering na wala ka nang gagastusin sa flights and visa, okay na talaga. Pero, ano yung hindi kasama? Kapag nagbubook ka ng cruise, normally, bukod sa cruise fare, meron talaga pang mga add-ons. Hindi ito sa Costa Serena lang, even sa other cruise companies, hindi talaga kasama yung ibang mga add-ons na to. Pero, kapag nagbubook ka kasi sa website, nakasama na yung port charges. Pero kapag sa agency, hindi. So, eto, isa-isahin lang natin. So, ito yung mga hindi covered ng cruise fare and i-make sure na may i-budget mo rin kasi yung iba dito, mandatory. Una na dyan ay ang port charges to be collected upon booking. Ang presyo niyan ay $150 for Route 1 and 2, $235 for Route 3, and kung Route 4 naman, $180 per person yan ha. Ito yung binabayad ng barko dun sa port per person. Hindi rin kasama dyan ang Philippine Travel Tax na 1,620, and yes, may travel tax pa rin kasi international sailing ito. So, meron pa rin. Pero sa government naman ito mapupunta, hindi sa Costa Serena and hindi rin sa nag-charter. And meron ding tinatawag na gratuities. Ito yung tip na pinaghahatian ng mga crew sa barko. $16 per person ito per night kung interior, sea view, or balcony. Pero kung naka-suite ka, $19. So kung 7 nights yung sailing mo, $112 ito or 6,552 pesos. Kung tama yung computation ko. And although hindi kailangan ng visa sa Japan kapag naka-cruise ship, meron pa ring tourist arrival fee na kailangan bayaran na $10 naman. Actually, 1,000 yen lang siya. So, pwedeng around $7.5 lang. Pero minsan kasi yung charge is $10. So, to be safe, i-budget nyo $10. And, syempre, internet. May internet packages na pwede mong i-avail using the Costa Serena app para connected ka habang nasa barko. Satellite-powered ito. So, to avail, simply choose the plan or package na best for your needs dun sa app. Meron kayong 3 options. Yung una ay yung WhatsApp package na pang WhatsApp lang, sharing ng photos, i-update nyo lang yung family nyo or pag nag-uusap-usap kayo magkakasama, magkakahiwalay kayo, tapos, nasa na kayo? Nandito ako sa ganitong restaurant. $6 per day yan. Meron ding social package. So, bukod sa WhatsApp, meron ding access sa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. $15 per day naman yan. Or $10 for 2 hours. Pero mas maganda na per day. Mas masusulit nyo yan. And meron ding full package. Ito para sa mga mag-work habang nasa barko. Unlimited access to the internet, mobile apps, messaging apps, social media, emails, kasama na yan doon. $20 per day naman yan. Reliable ba yung internet? Oo, mostly. Just avoid yung mga cabins na located sa far end of the ship kasi yung room ko was towards the end and meron talagang area sa loob ng room ko na medyo mahirap yung connection. Pero dun sa friend ko, yung room niya wala sa dulo eh. So, very reliable naman yung connection. Mabilis naman talaga generally. But of course, yung internet na to, you can only use it while you're on board the ship. The moment you set foot sa lupa para mag-explore ng mga ports of call, hindi mo na magagamit yung binili mo sa ship. So, anong gagawin? Kami, ako lalo na, I always use Airalo for multi-country trips. Lalo na kapag cruises. Ito yung ginamit ko nung nag-sail with Costa Serena last October and
ito rin yung ginamit ko nung cruise with Star Cruises, nung nag-Singapore, Malaysia, Indonesia kami. Tapos, even yung Australia, New Zealand namin last year, naka-airalo din ako. And kahit yung US, Canada na tour namin last year, naka-airalo din ako nun. Having an airalo regional eSIM is especially helpful for cruises kasi hindi mo kailangan ng SIM card na physical, hindi mo kailangan pumunta sa store or mag-rent ng mga Wi-Fi devices, and wala rin kayong masyadong mahahanap na ganun kasi sa mga seaports. At least dun sa mga ports na pinagdadaungan ng barko ng Costa Serena. Also, kahit meron, ang limited lang din kasi nung time, and you don't want to waste your precious time looking for a SIM card when you should already be enjoying the sights and the attractions, di ba? Getting connected immediately will allow you to access Google Maps, use translation apps, and mag-research kung saan ba pupunta, paano kayo makakalabas ng port, di ba? Very useful na connected ka kaagad. So just download the Airalo app habang hindi pa umaalis, create an account, and enter the destination where you're going, tapos bibigyan ka niyan ng listahan ng mga options. You can search by country, pero meron ding regional eSIMs kapag ka maraming bansa yung pupuntahan nyo. So for example, merong for Asia, Asia Link. And it covers all the countries sa cruise itinerary. Kung ito yung gagamitin nyo, yung Japan, Taiwan, and South Korea, covered na yan. So this way, you don't need to purchase a SIM per country. Yung, hindi na pa isa-isa. You only need one and that's it. Just choose the plan depending on how many days or how much GB ang kailangan mo. If you run out, don't worry, you can easily top up using Airalo app. And madali lang talaga siyang gamitin. And may good news kami sa inyo kasi pwede rin kayong maka-discount dito sa Airalo. Yung link na to will take you straight to itong Asia-wide na eSIM. And don't forget to use promo code TPT3 for up to $3 na discount. 175 pesos din yan, sayang din yan, di ba? Gamitin nyo na yan. Pero if your phone is locked into your service provider in the Philippines, you might not be able to use it. It's also subject to device compatibility, pero sasabihin naman sa'yo nung app kung yung ginagamit mo na phone is compatible. Anyway, so yan yun, ito, makikita nyo ulit sa tabi. Yan yung listahan ng mga exclusions. And mamaya sa end ng video, i-compute natin kung magkano ang magagastos kasama yung internet and iba pang mga fees. Kanina, nabanggit ko, included naman sa binayaran yung lahat ng meals mo basta sa inclusive resto ka kakain. Pero if mag-decide ka rin na kumain sa mga restaurants na hindi naman kasama sa included dining, syempre may extra charge din yon. Pero to be honest, you can totally get by. As in, pwede kayo mag-last ng entire cruise na dun lang kayo sa tatlo kumakain, sa Prometeo na buffet, Ceres, and Vesta. So, hindi nyo naman talaga kailangan gumastos ng extra para sa mga meals. May mga available drinks din naman like table water and coffee and milk, ganyan. But for other beverages, including alcoholic drinks, hindi yan kasama sa booking. So, yan, separate fee yan. Pero again, pwede mong matapos yung buong cruise nang hindi umu-order ng additional drinks, di ba? Dagdag sugar pa yan. Alcohol, chika, ginastify. And shopping din, syempre, hindi yan kasama. Kung gusto mong bumili ng souvenirs, bags, relo, kasi meron mga tinda dun pabango, mga skincare, meron din. Maraming shops kasi on board, mapapa-shopping ka kung madali kang matukso. Gastos mo na yan, hindi yan kasama sa cruise fare. Pero eto na, paano ba mag-book? You can book with Avian Summit Travel Corporation. Isa ito sa mga top travel agencies na nag-o-offer ng cruise na to. Kahit hindi pa kayo magbo-book, kahit mag-i-inquire pa lang kayo, kino-consider nyo pa lang, get in touch with them sa Facebook. Punta kayo sa facebook.com/aviansummittravel, sa IG @aviansummit, and sa TikTok naman @aviansummit din. Makikita nyo yung official accounts nila sa screen ngayon. Kung mas preferred nyo na email nyo lang sa aviansummit@gmail.com. And pwede nyo rin silang tawagan. Ito yung number nila. Nasa screen nyo. Ayan. Pero actually, you can book with any travel agency na part ng Choose Premium ng Oneworld na sila yung nag-charter ng ship mismo papuntang Philippines. Pero sa mga previous videos kasi natin, ang pinakamaraming question talaga is kung meron daw ba kami na mare-refer na travel agency. Kasi marami natatakot na ma-scam, hindi basta-basta nagtitiwala sa nagme-message sa kanila, di ba? Mahirap nga din naman. Gets naman natin yon. Kasi aminin natin,
hindi naman mura ang cruise. Mahirap basta-basta magtiwala. So, naghanap kami ng reputable agency and we cross-checked it then with Choose Premium, with One World. So, sila yung nag-charter, sila yung pinaka-organizer. And sinabi naman talaga na legit talaga. In fact, isa sila sa top performing agencies ng Choose Premium Network. So, we coordinated with them na lang din. And if meron kayong questions or gusto nyo mag-book, i-contact nyo lang sila. We get credited din for every booking na walang dagdag cost sa inyo. So, if nakatulong sa inyo ang video na to, dito na kayo mag-book kay Avian Summit para mas marami pa kaming magawang informative travel videos tulad nito. Siguro, ina-ask nyo, hindi ba pwedeng online mag-book? Wala ba silang website? Merong website yung Costa Cruises, pero hindi nyo mabubook yung mga Manila sailings doon sa website na yon kasi chartered sailings yung mga to. And yung nag-charter ay itong Choose Premium, which is a network of travel agencies throughout the Philippines led by One World Philippines. And itong One World, business-to-business company sila. Hindi kayo pwede mag-book diretso sa kanila. Kailangan through a travel agency. So, binili nila yung buong sailing, 4 na sailings, wholesale kumbaga. And sila na yung nagbebenta ng tingi to the Philippine market via these travel agencies. Basically, hindi na Costa mismo yung nagbebenta ng tickets. Bayad na sila eh. Yung mga travel agencies na. So sa travel agency kayo, magbubook. And yung nire-recommend nga namin is itong Avian Summit. Yon. Pero, ano ba yung kagandahan ng Costa Sirena Sailings na to? Bakit siya big deal? Bakit ang daming na-excite sa kanya? Una, no international flights needed. Kasi, it's one of the rare times na we can sail directly from the Philippines. Madalas kasi, di ba, yung mga cruise ships dito sa Asia, naka-home port sila sa Singapore, Hong Kong, Shanghai. Bihira lang na dito sa Pilipinas magagaling. It is more inclusive din and gives an opportunity to more Pinoy travelers na makapag-try ng cruising for the first time. Bukod pa dyan, number 2, no visa needed kung Philippine passport holder ka. Yung sailings kasi na to, ang destinations, hindi naman talaga kailangan ng visa. Pag Taiwan, visa-free naman talaga tayo. Sa Korea naman, yung Jeju Island, di ba sa Route 3 may Jeju Island, hindi rin natin kailangan ng visa for that. And for Japan, dito nalilito yung iba eh. Kasi Japan, di ba, normally may visa. Pero kung cruise ship passenger ka kasi, visa exempt din. Hindi kailangan ng visa kapag cruise ship passenger ka. Ilang beses na namin yung na-try. Minsan kasi may nakikipag-argue pa sa amin na parang, oh, hindi totoo yan. Ilang beses na po namin siya na-try. Nag-Royal Caribbean kami pa Japan na cruise, nag-Star Cruises, and nag-Costa Sirena. Hindi kailangan ng visa pa Japan kapag cruise ship passenger ka, arriving and departing on the same ship or same vessel. Pero, kailangan lang magbayad ng tourist arrival fee na 1,000 yen or yung sinisingil nga minsan is 10 USD. And yung third reason is yung Costa Sirena na Manila Sailings ay very Pinoy yung vibe. Kasi, majority ng passengers ay Pinoy, tapos even yung food, minsan may mga Pinoy dishes, tapos yung mga announcement, merong in Tagalog din. Some people might not be into that, kaya sila nagta-travel kasi gusto nila na foreign yung vibe. Pero ako, na-appreciate ko to kasi kami naman, mas sanay kami na kapag nagko-cruise kami, puro foreigners. Eh dito, puro Pinoy. Mas bihira kasi to yung cruise na puro Pinoy. 'Di ba? Yung sinasabi kong advantages na to, nag-a-apply lang to sa sailings from the Philippines ha. If you're cruising with Costa Sirena pero ibang ruta, kunyari, magagaling na from Latin America or Europe, syempre iba na yun, di ba? Anyway, kung hindi kailangan ng visa, ano pa yung ibang mga requirements? Pero wait. Before yung mga requirements, if bago ka dito sa channel natin, know that we consistently publish informative and comprehensive travel videos, lalo na about cruises. So, please use this time to like this video and subscribe to this channel. I-tap nyo lang yung subscribe button, ring the bell beside it, and turn on your notifications para lagi kayong updated. We're on the road to 300,000 subscribers na, so please, we would really appreciate it if you could help us reach this milestone, and sana pagpalain ka ng universe. Ayan. Anyway, going back to the cruise. Kahit hindi kailangan ng pre-approved visa, may iba pang documents na kailangan mong i-prepare pa rin. Una na dyan, valid passport kasi yes,
Kailangan pa rin yan, international kasi to. So basta international, kailangan mo ng passport. Yung cruise booking voucher, isi-send yan sa inyo after nyo mag-book. Dalhin nyo yan. Luggage tags, ipiprint mo yan tapos ididikit mo dun sa luggage na i-check-in mo. Makikita nyo yung itsura niyan sa screen. And magdala rin kayo ng photocopy ng bio page ng passport nyo. Ideally, same size and hindi enlarged. Yung passport nyo kasi, ikikip yan ng ship. So, ang gagamitin nyo lang kapag lumalabas kayo is yung photocopy ng passport nyo. And of course, dala kayo ng cash or credit card or both. Mas convenient pag credit card, pero accepted din naman yung cash. And yung default currency on board is USD. Pero maganda talaga pa rin na may backup cash kasi 'di ba, just in case magka-problema kayo sa bangko nyo or yung card nyo nagloko or nawala yung card nyo, at least meron kayong backup na panggastos. I-download nyo na rin yung Costa app kasi gagamitin nyo yan para mag-check-in online before yung sailing date nyo. Very useful din ang Costa app sa pag-explore ng ship. Merong map din dyan and yung schedule, parang bulletin, napopublish din dyan. Makikita nyo yung mga ganap and mga operating hours ng mga restaurants, bars, lounges, may mga events, nandyan lahat. May gagawin kaming separate video on how to board, pero ganito yung parang summary niya. So pupunta kayo sa Quirino Grandstand, doon kayo mag-drop ng bags. Doon nyo i-check-in yung bag. Tapos, merong free bus papunta sa Macapagal Cruise Terminal. Pero bago kayo umakyat, doon sa terminal, i-check nila yung booking nyo, yung voucher, i-check nila yung passport nyo rin, ganyan. Tapos, aakyat na kayo. Pag aakyat nyo, pag sampan nyo ng barko, nandun yung immigration sa loob ng barko, sa isa sa mga restaurants. Tapos, ayun, yung parang normal na siya. May pila, tapos i-check ng immigration officer. And yes, hinahanapan din ng mga requirements na pang, di ba, yung mga usual na hinihingi sa immigration, tinatanong din minsan. So, yun yung experience namin. Hindi ko lang alam kung may nagbago na, kung kunyari, wala na ba sa barko yung immigration, nasa baba na ba sila. Hindi ko alam kung ano mangyayari ngayong February and March, pero noong October, ganon. Pwedeng magbago yon, so make sure to get the updated details sa travel agency kung saan kayo nag-book. By the way, if hindi ka taga Metro Manila and kailangan mo ng hotel, maraming options na malapit sa port. You can book via Agoda or Klook and makakatipid ka if you use our promo codes. Sa Agoda, yung code natin is AgodaTPT and it will give you up to 5,800 pesos na discount. I mean, yun yung maximum. Pero 10% off talaga siya. Nakakap lang sa 100 USD or yun, 5,800 mahigit based on current conversion. Sa Klook naman, it's the Poor Traveler Klook, 5% off naman yan. Pero paano mag-explore sa mga stops? Pagdating mo sa Taiwan, sa Japan, or sa Jeju Island, paano magtutour doon? Pwede ka bang bumaba ng barko? Madalas tanong din yan na nakikita namin sa comment section and oo naman. Pwedeng-pwede. May options ka on how to do it. If gusto mong makatipid, pwede mong i-DIY or do it yourself. Yan yung ginawa namin nitong huling sailing namin ni Costa Serena. Basically, bumaba lang kami ng barko sa Naha, naglakad-lakad kami, tapos nag-take kami ng public bus papunta sa main attractions. And yun, mura siya talaga kapag ganon. Ang okay sa DIY is hawak mo yung oras mo. Kami, hindi na kasi namin first time sa Okinawa, so medyo malakas talaga yung loob namin na mag-DIY kasi medyo kabisado pa namin siya. Pero just make sure na makabalik ka before departure time. Ako at least, 1 to 2 hours before departure time to be safe, pabalik na ako ng barko. Pero if gusto mo na proper tour, meron din namang ino-offer yung barko. Although, hindi naman sa lahat ng stops. Pero, usually meron. And, ang cost niya nasa 120 to 135 USD per person. I-make sure mo na ibubook mo siya beforehand kasi usually mas mahal siya kapag doon mo na siya sa barko ibubook. Ang advantage ng pag-book ng shore excursion or Shorex na tinatawag, hindi mo kailangang i-figure out yung transportation, di ba? Hindi ko na kung paano mo i-explore to, ganyan. Hindi mo na kailangang i-figure out yon kasi tour nga siya. May guide ka pang kasama. Makakasama mo rin yung ibang passengers mag-explore. And, ang pinaka-important na perk kapag magtutour ka is hindi ka masyadong matatakot na maiwanan ka ng barko kasi they will make sure na makabalik ka sa barko. And yes, merong naiiwanan ng barko. Kapag bumababa, dadaan ka rin sa immigration. May mga immigration officers din sa bawat port of call.
pero hindi mo kailangan yung passport mo. Yung Costa card lang at saka minsan yung photocopy nung passport. Pero eto na, magkano ang dapat i-budget? Ano yung pinakamurang option na kasama lahat ng babayarang mandatories? Let's say na ang ibubook nyo ay Route 4. Again, 8 days, 7 nights yan na may stop sa Okinawa, Japan and Kaohsiung, Taiwan. Tapos sabihin natin, ang kukunin nyo ay yung pinakamurang cabin. So, yan yung interior or inside cabin. Tapos, 4 kayo na maghahati. 4 kayo sa room. Again, masikip yan for me. Pero, pwede naman. Sabihin natin, para makatipid, 4 kayo. Kasi ang gusto natin is yung pinakamura, di ba? So, kanina na-compute na natin yung cruise fare, di ba? And 36,123 pesos yan per person. Tapos, i-add natin yung port charges na 180 USD or 10,530. Yung travel tax, i-add natin 1,620. And yung gratuities na 112 USD or 6,552 pesos. And yung Japan arrival tax, kasi diba, merong sisingilan kapag bababa ka, 585 pesos kasi 10 USD. And yung internet, sabihin natin yung kukunin nyo lang is social, 7,020 pesos. Okay, so yung total niyan is 62,430 per person quad sharing. So at the minimum, you need to prepare 62,430. Again, yan ay kung 4 kayo sa room. Kung 2 lang kayo, palitan mo lang yung cruise fare na kanina, yung 36,123, palitan mo yung presyo nun. Pero kayo na yung mag-compute kung 2 lang kayo. Yun, basta gamitin nyo lang yung matrix na pinakita ko kanina. Hindi na masama, considering na kasama na dyan yung room mo, yung meals mo on board, lahat, unlimited pa, insurance, access to amenities, may nightly shows, tapos yung mga mandatory fees din kasama na dyan, port charges, travel tax, Japan arrival tax, gratuities, and pati internet mo, nandyan na rin. And again, 8 days, 7 nights yan ha. Tapos nakarating ka pa ng Taiwan and Japan. Pero ganyan sabi ko kanina, yan yung minimum. Hindi ko na sinama dyan yung kung mag-e-explore kayo sa ports of call. Kasi kayo na yung bahala kung saan kayo pupunta. Mahirap siyang i-estimate kasi iba-iba naman tayo ng pupuntahan. And iba-iba rin tayo ng mga bibilhin. Iba-iba tayo ng gagastosan pagka nasa baba na tayo. Pero itong mga sinama ko dito sa computation, ito yung lahat tayo ay may ganitong babayaran. If hindi ka naman interested sa internet package and gusto mong mag-disconnect sa cruise, di ba? Pwede mo rin gawin yan. Yung magiging total niyan is 55,410 na lang. Ayun, that's for quad sharing interior cabin na. Mas mataas pa yung mas malalaking rooms. Pero, worth it ba? If hindi ka pa nakapag-cruise ever and ito yung first cruise ship mo, yes, for me, worth it siya. Gaya ng sabi ko dun sa huling video natin about Costa Sirena, 7 days yung sailing namin, pero parang lumipas lang siya sa akin, parang ang bilis, nabitin pa rin ako, which goes to show na na-enjoy ko naman siya. And pang 13th cruise na namin yon. Although ito yung first Costa cruise ko, pero I had fun naman talaga. I had a lot of fun. Lalo na siguro kung never ka pa nakapag-abroad or takot ka ma-reject ng Japan visa, 'di ba? Kasi it will allow you na makatungtong sa Japan nang walang visa. Para next time na mag-apply ka ng visa, mas may lakas ka ng loob. Kasi you can claim na hindi mo na first time sa Japan, na nakapunta ka na and bumalik ka naman. So mas, 'di ba, parang mas pagkakatiwalaan ka na nila this time na ma-approve yung application mo. Ganon. So maganda siya. Lalo na kapag first time mo talaga mag-abroad or first time mong mag-cruise, sobrang okay nito. It's a good introductory cruise. Pero if you've tried other much bigger cruise ships, kailangan mong i-manage yung expectations mo. Kasi, kunyari, nag-Royal Caribbean ka na yung malalaki ha, yung mga Spectrum of the Seas, ganyan. Even Ovation or Anthem of the Seas. Siyempre, mas bongga yun. Kasi mas malaki talaga yun. Mas maraming amenities, mas maraming magagawa. Even yung food selection, mas maraming pagpipilian. Yung close na naaalala ko dito sa Sirena is yung Adventure of the Seas ng Royal Caribbean. Kasi hindi yun ganun kalaki. Yun, parang ganun same class, ganun ko siya nako-compare. But again, if it's your first time cruising, you'll most likely love it. It's a good entry-level cruise. Hindi ito ganun kalaki na masyadong nakaka-overwhelm. Hindi rin ito ganun kaliit na parang mabobore ka ng bongga. And
Dahil nga from Manila yung sailing, very convenient ito for us and tailored to Filipino cruisers yung experience talaga. Again, to book or kahit mag-inquire lang, reach out to Avian Summit Travel. Ito yung details nila. Papakita ko ulit. Sa Facebook, it's facebook.com/Avian Summit Travel. Sa IG, instagram.com/Avian Summit or @Avian Summit. Ganon din sa TikTok, @Avian Summit. Email, aviansummit@gmail.com. And kung phone naman yan, 0928-291-7170. You can call, you can text. Basta yan yung number. If meron kayong questions, i-comment nyo lang below kasi sa next video, gagawa tayo nung parang FAQs style. So, yung mga frequently asked questions, malay nyo yung tanong nyo, masagot natin. So, tatry natin sagutin yung mga madalas nating nakukuha. If you find this video helpful, please don't forget to subscribe to this channel and ring the bell beside it. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!